Kayo po ba ay nakaka-attend ng ng kasalan? Yan, di ba masaya? No, sa seremonya, ito po ay nakakakilig. Di ba? Lalo na nag-exchange sila ng vows, ganyan. And then, di ba, mas pinapalakpakan yata yung first kiss, no? Tama ba? Yung wedding kiss, ayun. Pero di ba mas masaya kapag kapag yung reception, di ba? Kasi why? Kasi yun po, may kainan. Masaya po yun, lalo na yung masasarap na na ulam, yung handa. Yan, kumpleto yan. Merong soup, merong mga meat, may vegetables, may dessert. At meron ding, ang marami din, yung merong alak. Ayan. Ganyan po sa sa wedding na inattendan po ni Mary, mother ni Jesus, at saka siya din, doon sa Cana. Ngayon, ang nanay ni Jesus, alam niyo, si Mary, siya yung nanay niya sa flesh, dito nung nagkatawan-taon siya, nagbuntis kay Jesus, ganyan. Pero siya po ay pangkaraniwang babae, pero ang maganda sa kanya, siya ay pinagpala ng Diyos dahil ginawa siyang instrument na para si Jesus ay magkatawang tao, di ba? Kasi pinanganak niya si Jesus without human father, remember that, no? Pero si Mary, mabait siya, no? Kasi nung nagpunta sila dun sa kasalang iyan, tawag dito, yung nakita niya may problema yung kinasal at saka yung namamahala sa kasal. Alam niyo kung ano yung problema? Hulaan niyo. Yung problema, naubusan sila ng alak. Ganyan. Siyempre, medyo nakakahiya yun, di ba? Kunwari, ikaw, umattend ka ng wedding o ng handaan, tapos wala ka nang inabutan. Diba? Siyempre, yun namang host, siyempre, nahihiya naman yun. So, siguro, at that time, si Mary, baka kamag-anak nila yung ikinasal kasi sila mag-ina nandun. At, bago lang yung mga disciples ni Jesus Christ na kasama niya, no? Actually, may mga disciples ni Jesus na mga kamag-anak niya rin, no? Anyway, yun nga, si Mary, nakita niya yung problema. Alam niyo yung ginawa niya. Sabi niya kay Jesus na anak niya yun. Anak niya sa flesh, tandaan niyo, hindi siya yung mother of God. Kasi yung God, walang mother. Tapos, eto yung si Mary, pumunta siya kay Jesus. Siguro si Jesus nakipagkwentuhan na, ganyan. Ayan. Hindi ko alam kung may sayawan sa kanilang kultura at that time. So, sabi ni Mary, siguro tinawag niya si Jesus, alam mo, naubusan sila ng alak. Sabi niya, siguro alam naman ni Mary na talagang, anak siya ng Diyos si Jesus. Alam niya yun, di ba? Yun. Ngayon, alam niyo ang sagot ni Jesus? Sige, alam niyo ba? Sabi niya, ginang, di ko pa oras. Para kasi sinasabi ni Mary na dapat gawan mo ng paraan. Alam mo naman, kaya naman sa mga tao, ganyan. Yun lang, siguro lang. Tapos, siyempre, sabi naman ni Mary, doon sa mga doon sa may, doon, yung mga tagapamahala, o siguro yung mga katulong doon, o yung mismong kinasal, sabi niya, gawin niyo kung ano man ang gawin ang paggawa sa inyo ni Jesus, sabi niya ganun. Alam niyo, pagka sa Hudyo pala, ang tawag sa kanya ay Yeshua. Yan. Tapos, si Jesus naman, pumunta siya doon sa mga tumutulong doon. Sabi niya, lagyan niyo ng tubig itong 6 na tapayan na to, o banga, ganyan. Yung banga, naglalaman ng 25 to 30 gallons ng water. Yun ginagamit nila for
purification, panghugas, ganyan. Pero, sabi niya, sige, anahin niyo yan, punuin niyo yan. Ako, puno na hanggang dito sa leeg ng banga nila. O, alam niyo sa amin, meron yung tawag doon, yung bata ako, may tapayan, yun. At ang laman niya, marami, no? Doon kami kumasalok ng tubig. Ngayon, sabi napuno na, no? Napuno na. Tapos sabi niya, sumalo kayo ng konti doon sa tumulong. Malo kayo ng konti, dalhin niyo doon sa tagapamahala. Ayan. Tapos, ganun nga ginawa. Tinikman. Alam niyo kung ano nangyari. Tubig yun natin, matandaan niyo, tubig. Ang nilagay nila doon. At yung mga naglagay na doon siya din sumalok at dinala doon sa tagapamahala ng handaang yun. E di ngayon, si tagapamahala, tinikman niya. Hindi ko marunong uminom ng alak, kaya hindi ko alam paano reaction. Ganyan. Tapos sabi niya ganun. Alam niyo ba na yung marami sa mga naghahanda ay talagang yung munang masasarap na alak ang ipapainom, at kapag doon sa mga bisita, at kapag yung medyo lasing na siguro ay ihahain na yung hindi na ganun kasarap na siguro mamurahin na alak. Pero ito, sabi niya ganun, yung itong alak na type, napakasarap. Sabi niya ganun, ito ay the best, sabi niya ganyan. Hindi niya alam na yun yung tubig na naging alak. Di ba? Ano masasabi niyo doon, di ba? Si Jesus Christ kasi, yung tubig lang na, wala naman siya hinopos-pocus na ganyan. Pero, right at that moment, nung pagkalagay at pagkumuha, sumalok sandali, dinala doon, alak na, mula sa tubig, naging alak. At alam niyo ba, iyon ang unang-unang himala ng Panginoong Jesus, no? Yung wedding sa Cana. Pero makikita natin doon? Makita natin na si Jesus Christ ay hindi lamang basta tao. Siya kasi ay Diyos na makapangyarihan. Yun, nagkatawang tao siya. Bakit? Ba't siya nagkatawang tao? Ganyan, kasi nga, ang lahat ng tao nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan at pagkaraan, impyerno. Mahal niya yung tao. Kaya ang ginawa ng Diyos, siya ay nagkatawang tao. Pinanganak siya ni Virgin Mary. Di ba? Binanganak siya. Pero, doon sa stable inilapag siya sa sabsaban. Pero, sabing ganon, siya ay lumaki. At ito yung yung panahon na nag-uumpisa na siya ng kanyang ministry. Tinawag na niya yung ibang alagad na Tapos sabi doon after na siya po after na siya po ay panganak, lumaki, later on, pinako siya sa krus, no? Para bayarin kasalanan natin. Pero at that time na sa wedding ng Cana, di pa naman siya, nag-umpisa pa lang siya sa ministry ni 3 years. At nakita yun ng mga alagad, paano nangyari yun yung alak, yung tubig naging alak? At that moment, sabi niya, imagine, alam niyo kung magkano yun, naabutin pala yun. Ako, ang mahal ng 100,000 piso kung piso. Kasi nga, ang mahal ng isang galon ay inaabot na kung ilang dollars sa dollar, mahal. So, makita po natin ang ating Panginoon. Siya po yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, no? Pero nagkatawang tao para iligtas tayo. At si Mary, kanyang anak, ay kanyang nanay sa pagiging tao niya. Hindi si Mary, hindi naman siya yung hindi naman siya yung yung nanay ni Jesus bilang Diyos, hindi po. Okay, so pero siya, ginagalang siya ni Mary, ni Jesus, si Mary.
na bilang nanay niya dito. So, makita natin si Jesus, tandaan po natin, pwede natin isakay sa Kanya ang ating buhay. So, ito po si Lola Madam nagsasabing kapag ang Diyos ang ating gabay, kaysa yun ang